Nagbabalik po tayo sa Usapang Bayan at kasama ho rin natin ngayon ay si Secretary Ikot Petilla. So, Mr. Secretary, palagay ko ho kaya niyo hong sagutin to. Ang maraming nagtatanong ho, paano ho ba natin mapapababa ang ating cost ng ating electricity? Dahil kasi ho, miski kaming mga negosyante, nahihirapan na dahil kasi nga ho, ang Pilipinas ho, pinakamataas na ho ang power cost nila o isa sa pinakamataas sa buong Asia. No? So ano ho ba ang solusyon na maire-recommenda nyo at magagawa nyo ng paraan para makabawas tayo ng pagbayad sa kuryente? George, mahirap na tanong, pero bibigyan pa rin kita ng sagot. Thank you. Okay. In fact, yung unang umupo ako sa posisyon ng Department of Energy, Secretary, yun ang unang tanong. Sabi ko, kaya mo bang ipababa? Sabi ko, pinasok ko kagad. But I'll tell you what, okay, sabi ko, I cannot promise you anything. Let me first study. And after a little over 2 years sa energy, I found that there is a way you can actually reduce cost of electricity. And that is through transparency. Okay. Ganito po yan ang nangyayari ngayon. Okay. We have a law. It's called IPIRA law. And wala namang, hindi ko naman sinasabing kinokondem ko ito because it has its good points. Pero ganito usually ang nangyayari. Hindi alam ng mga taong bayan to ha. Ganito nangyayari. Okay. Ang isang distribution utility, kagaya ng Meralco, kumukuha siya ng power sa iba-ibang planta. At yung power na yan is pass-through. Ibig sabihin, kung magkano kuha niya, babayaran mo. Kung mura, mura ka. Kung mahal, mahal ka. Kung ang presyo ng langis ay tumaas, nagmahal yan, magmamahal ka. Kung nagmura man, magmumura ka rin. Kasi wala silang kita dyan. So in other countries, ang utility company, distribution utility company, tsaka ang power generation company, walang cross-ownership. Bakit? Magkakaroon ng vested interest kung may cross-ownership. So sa ibang bansa, wala. Except in the Philippines. Meron tayong cross-ownership. Allowed yan. Bakit? Huwag na natin pag-usapan. Pero dati ho, hindi ba bawal yan? Never naging bawal yan. Since IPIRA. Before IPIRA? Before IPIRA, gobyerno lahat. Okay. Gobyerno ang naghahawak ng generation. Ngayon, ganito na nangyari after IPIRA. Gobyerno, bawal ka magtayo ng planta. Bawal? Bawal. Bawal ka rin bumili ng kuryente. Bawal ka rin magbenta ng kuryente. Anong kaya mo? Basta bawal, ikaw hanggang policy ka na lang. Okay. Sino mga naglalaro ngayon? Yung power generation companies tsaka distribution utilities. Sila na lahat ngayon. Pag nagtayo ang gobyerno, bawal. Pwede kang ihabla. Paano yung mga owned ng government ngayon? Mandated to sell them. Kailangan i-privatize. Dapat walang matira. Okay, so government is strict. Pero lahat, pag may brownout at mahal, sa gobyerno pa rin tumatakbo. Hindi nila alam na ang gobyerno tinanggalan na ng kapangyarihan dito. Policy na lang. Sabi ko, ang hirap naman ito. Pag may brownout sa'yo, pero bawal ka magtayo. Pag magtayo ka naman, awayin ka. Sinubukan ko yan sa emergency power. Sangkatutak na away ang inabot ko. Okay, pag mahal naman, hindi naman ako nagsiset ng presyo. Okay, sila ang nag-uusap. So sabi ko, gawa na lang tayo ng policy. If I cannot build a plant, I will make sure that you build a plant. Okay, ang planta matatayo at ang presyo is optimized. How do you do this? Very simple. Kasi it takes 5 years to build a plant. Kung ako ngayon ang may-ari ng distribution utility at alam kong kailangan ko ng kuryente 5 years from now at hindi ako ng kontrata ngayon, magkaka-brownout talaga ako. Pero walang kinalaman ng gobyerno doon. So sinabi ko, mula ngayon, lahat ng kailangan nyo 5 years from now, ilalatag na nyo. So ano ang usual ngayon? Kanya-kanyang kontrata. At ganito, George, ang tipo ng kontrata. Ito, nangyayari talaga to. Okay, you are a power plant owner. Hindi ka magtatayo ng planta kung walang bibili. Natural yan. So, kanino ka bibili? Kanino ka magbebenta? Sa mga distribution utility, kagaya ng Meralco. So, si Meralco, pwede niyang sabihin, George, tayon mo ako ng 500 megawatt. Sasabihin mo naman, magkano presyo? Magtatayo ako. Pwede ka bang pumirma ng kontrata? Oo, magkukontratahan tayo. Tapos, ang mangyayari ngayon is, 500 megawatts, itatayo mo. Magtatawaran tayo ng presyo. Sasabihin mo 5 piso, sabihin ko 450, magkakasundo tayo sa 470. Pero hindi pa yung tapos. Sasabihin ng distribution utility, by the way, George, kasama ako dyan. Ito ang pera ko, kalahating bilyon.
dolyares. Kasi 1 billion yung planta. Ano ibig sabihin mo? Kunin mo na to, may-ari ako ng planta mo kalahati. Sasabihin mo, sandali lang. Ikaw may-ari ng kalahati ng planta ko, tapos tinawaran mo pa ako. Ayaw mo, o rich tayo mag-usap. Eh syempre, sasabihin mo, sandali, hindi ka naman mabiro. And then, we shake hands. And what just happened? We agreed on a price. Pati ako, may-ari na ako ng planta mo. Pero itong presyong pinag-usapan natin, hindi tayong dalawa ang magbabayad. Sino ang magbabayad? Tayo. Taong bayan. Yun nga, sir. Yes. Okay, so sabi ko, sandali lang. I'm pushing for transparency, pero for 14 years, ganito ang nangyayari. Negotiation, pero ang nagbabayad, iba. Yes. Tayo. So sabi ko, nag-issue ako ng circular. Ang sabi ko, sandali lang. Siguro in the spirit of transparency, gawin natin ganito. Kung meron kayong dealing, tayong dealing, hindi na po pwede tayo mag-deal. Kasi minsan, George, tayo nag-uusap. Kahit si Rich, sinasabi niya, mas mura ako, ayaw kita, Rich. Ikaw lang kakausapin ko. Ngayon, sinasabi ko, ilabas natin at meron tayong competitive selection process. Swiss challenge, bidding, lahat-lahat. Lahat open sa lahat. Siyempre, ang problema dito, inaaway ako ngayon. Bakit? Kasi ayaw nila to. Pero magmumura ba talaga to? Kasi sinasabi nila, magmamahal tuloy kung pabidding. Hindi ko maintindihan bakit magmamahal kung i-open sa lahat. Huwag na lang yan natin pag-usapan. Case of example na lang. Ang generation charge ngayon ng distribution utilities nasa 5 piso, more or less. Ngayon, ang Central Luzon na mga co-op, they banded together. Okay? Kinumpul nila, nag-aggregate, may 200 megawatts sila, at sinabi nila, i-Swiss challenge natin o mag-competitive selection process tayo. Alam mo yung presyo? 6 weeks ago, I was a witness and a signing. Ang mga presyo nila, 520, 510. Ngayon, 320. Very good. Region 1, 312. Sa Visayas, kinukook up nila ngayon, 3 piso. This is now the era of actually low prices. Yung mga 5 piso, wala na yan, 3 piso. But So, ito ho ang resulta ng transparency efforts na ginawa nyo. transparency efforts, bagamat wala pang guidelines galing sa ERC, yung iba, inunahan na nila, ayaw na namin magantay sa ERC. Susubukan na namin yung sinabi ni Secretary Petilia. Pero merong iba naman, kinukontra nila to. Bakit? I don't know, pero para sa akin, how can you go against transparency? Sir, on that note, are you confirming po na may connivance talaga among electricity firms na sinabi niyo po yung you mentioned earlier na may negotiations talaga na nagaganap? I wouldn't say it's a connivance. I'm just saying that it's not transparent enough. If you make it transparent, okay, lalabas lahat. At lahat ng players na gustong lumaban, papasok. Hindi yung pabor-pabor lang. Okay. Hindi mo rin masisi minsan yung ibang nag-uusap kasi hindi ka kakausapin. Pag ayaw mong pumayag nito, lilipat sa kabila eh. Yes. Nagkakakontsabahan. Yung iba naman hindi kontsaba, parang napipilitan. Wala kang choice. So what we're trying to say right now is, let's level the playing field. Kasi kung yung nilabas ko to, actually, karamihan sa kanila, sinabi, gusto namin yan. I'm talking about power plant owners. Bakit? Kasi ngayon, hindi kami makapasok pag ayaw sa amin. Pero pag competitive selection process, lahat naglalabasan, sabi nila, sasali kami. Sabi ko, good. Magsabi kayo na you are supporting this. Sandali lang, ayaw namin mag-open. Bakit? Baka hindi maging successful itong guidelines natin. Baka hindi lumabas. At lumabas na kami na nagsusuporta kami. Hindi pala lumabas kasi may kumontra at nanalo yung kumukontra, wala na kaming negosyo sa kanila. Alam niyo, Mr. Secretary, lahat ho ng negosyo sa Pilipinas, lahat ng industriya sa Pilipinas, gumagamit ho ng kuryente. Yes. At marahil naririnig nyo rin na marami tayong mga manufacturing companies na lumipat na mula Pilipinas, nag-ibang bansa na sila, no? Including other ASEAN countries. So, napaka-importante ho na maging competitive tayo, lalong-lalo na ho sa ating paggamit ng, or yung supply ng electricity, no? So, napakahalaga ho ng inisyatibo nyo yan na maipagpatuloy nyo. Lalong-lalo na kung nasa, halimbawa, mahahalal kayo sa Senado, sana magawa nyo ng parang maging batas na yan. Hindi lang policy guideline, kung hindi maging batas, para mandando na sila tumupad. Ito nga ang sinasabi ko, George, na these are all circulars. Okay. Ang susunod na secretary sa susunod na administrasyon, pwedeng sabihin, Palitan niya. palitan yan. Yes. Tapos na, back to square one na naman tayo. Merong iba nagsasabi,
2.5 years ka dyan, hindi mo naman napababa. Ang sagot ko naman doon is that ang kontratang pinirmahan at Long term. pinipirmahan ngayon is 20 years. There's no way, hindi ko mababago yan, these are 20 years. But what I can promise you is moving forward, kasi ang mga napirmahan, hindi mo na pa rin baguhin. Moving forward, huwag na natin patayin yung sarili natin. Let's make it cheaper by making it transparent. Problema lang nga, papalitan ang circulars lahat. Kailangan maging batas ito. Marami pang pwedeng gawing batas dito. But the bottom line is, we can actually reduce cost of electricity. Alam mo, hindi ko ito masabi dati ha. Pagpasok ko, hindi ko masabi. But now, seeing what I have seen, we can reduce it 15 to 25% on a long-term basis. Even more. Okay. Pero, hindi yan mangyayari kung DOE circular lang. Magpapalit tayo 10 beses ng Secretary of Energy, ganun pa rin yan kung ang batas mismo hindi maipatupad natin o hindi malagay natin ang mga kailangan na batas. So palagay nyo, sino ba ngayon ang nakikinabang sa lahat ng ito? Well, basically ang nakikinabang dito is basically yung nagkontrata. Okay? Kung sinong involved sa contracting parties, which is the distribution utility and the power company. Pero yung power company naman, yung generator, napipilitan lang sila kasi wala silang choice eh. Okay? At ngayon, kung makikita mo, ito si Meralco, okay? Ito naman ang power plant natin. Okay? In a matter of time, the biggest distribution utility company will also be the biggest generator. Ewan ko, para sa nakakaalam, kung may problema kayo niyan. Dapat mabahala tayo dyan. So, in effect, ang sinasabi ko lang dito is that I'm not asking for anything. I'm not trying to fight anything or anybody. I'm just saying, pwede ba transparent tayo? Yes. Huwag na nating itago lahat. Sir, you mentioned po earlier the importance of winning po in any elections. Kasi po, syempre, yung reforms nyo ay may implement lang naman yan kapag nanalo kayo, di ba? So, from NPC to Lakas CMD, now you're with the Liberal Party. What are the disadvantages and advantages of transferring from one party to another? And ano po yung mako-comment nyo sa mga perception ng ibang tao na kumakabit lang naman kayo sa malakas eh? Actually, ang sinasabi ko naman dito, hindi ko kailangan malakas. Dati ang liberal, ang hirap eh. Okay, hirap na hirap. Pero liberal yung mga tao namin. Walang gustong pumansin. I think ganito ang nangyayari dito. More than anything else, when you are an elected official, you owe your people good service. Kung saan ka makakakuha ng magandang serbisyo, magmamatigasan ka, ayaw mong mag-cooperate sa national government kasi matigas ka, kasi magkaiba kayo ng partido. Wala ka namang project sa inyo. Matigas ka nga, pero wala ka namang project. In the end, you're answerable to your people. Yes. Okay, kung ikaw ay mayor, you're answerable to the people in that township. If you're a governor, you're answerable to this. Where you can actually maximize the service to the people is where you should go. Any last words before we end our program, Yes. sir? I go back again. Ito ang sinasabi ko parati. In this country, whether it's a transportation problem, whether it is a health problem, the problems are long-term. The solutions should also be long-term. It cannot be handled by just one administration. It has to go beyond. And the guarantee that you have na ang mga solusyon natin ay long-term and will go beyond any precedent is to legislate it. And that's why ako, bilang isang administrador, kasi executive ako, administrador, minsan pagod na ako. Bakit? Bago presidente, iba na naman. Yes. Bago gobernador, iba na naman. Can we have a master plan for each of the problems that we have through legislation? Because if there's anything long-term here, it's the law. Yes. It takes a law to repeal a law. Yes. So it's Yes. actually there, talagang solid yan, sundin lang natin yan. So, at yan po ang isang makabuluhang talakayan kasama si dating Department of Energy Secretary Jericho Ikot Petilla. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa Twitter at GNN Usapang Bayan. Ako po si Rach Marquez. At ako po si George Chua. Samahan ninyo po kami sa mga susunod pa naming talakayan dito sa Usapang Bayan.